Salamat sa biyaya ng Panginoon, mga mahal kapatid. Isang mapagpalang umaga po muli, mga kapatid, at kagalakan ko po na tayo po ay magsalo-salo muli sa salita ng Panginoon. Alam po natin na sa ating pagdalo ay meron ibinibigay ang ating Panginoon at tayo po ay nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon. At tayo rin naman po mga kapatid ay pinalalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa umagang ito, nais ko po na tayo po ay tumungo sa ating paksa. At ating po munang buksan ang ating mga banal na kasulatan. Ating pong buksan sa Psalms chapter 73, verse 26. At sa umagang ito ay nais ko po na maghatid sa bawat isa ng isang encouragement na sa tingin ko maski man ako mga kapatid nung ito ay dumating sa akin na ipinadama ng Panginoon ay tunay at tiyak sa aking buhay ay ito po ay nagbibigay po ng higit pa na kalakasan sa akin. At sa Psalm chapter 73 verse 26, "My flesh in my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever." At sa Luke chapter 22 verse 43, ang sabi naman po dito mga kapatid, Luke 22 verse 43, "And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him." Amen. Hallelujah. At kung titingnan niyo po mga kapatid ay nung nakaraan na Miyerkules ay nagbahagi ang ating kapatid Bar Jeric patungkol po sa tayo po ay limitado mga kapatid ang kalakasan natin at meron po tayong unlimited na Diyos nagbibigay ng kalakasan sa atin. At nais ko po na sumusog dito patungkol sa strength na pamanggitan po natin ang ating tatalakayin sa umagang ito na God is the strength of my heart. At meron po tayong subtitle na Strengthened in the Struggle. Na kung sa Tagalog po mga kapatid, pinalakas sa gitna ng pagsubok. At tayo po ay magsiyoko mga kapatid at manalangin. Muli ay tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Katulad ng inawit na inawit natin kanina. O dakilang Diyos, hallelujah. Tunay nga po na sa umaging ito, nagpapasalamat po kami sa bawat biyaya, bawat pagpapala, bawat paggawa mo sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na ikaw po ay kumikilos sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Panginoon Diyos, hiling po at dalangin namin na ikaw po ang gumabay sa amin sa araw na ito, na ikaw po muli, Panginoon Diyos, ang magbukas ng iyong salita. Ano man mga bagay na pwedeng makahadlang sa aming puso't kaisipan, ay nawa, Panginoon Diyos, ay alisin mo ito at ipalit, Panginoon Diyos, ang iyong mabuting paggawa na suspensyenteng biyaya po para sa aming mga buhay. Panginoon, sa iyo lang naman po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa umagang ito. At ito po ay aming samot dalangin sa iyong banal at mabuting pangalan lamang po aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po mga kapatid at kayo po ay malaya pong makakaupo. Hallelujah. At nawa po ay sa umagang ito ay masaya po muli tayo na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkita-kita. At sabi nga po ng ating propeta na pag Sunday, hindi lamang po para magkita-kita. Ang pinaka-main purpose po natin ay kumain ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa bawat gawain, napakahalaga dahil dito tayo makakapakinig ng salita. Sabi nga po sa Matthew chapter 4 verse 4 na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos, hindi lamang po sa tinapay tayo kumakain mga kapatid, kundi maging man sa salita ng ating Panginoon. Na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. At alam niyo po mga kapatid, yung topic po natin patungkol po sa strength. Pag pinag-usapan po ang patungkol sa strength, saan po nanggagaling yung kalakasan po natin physical? Sa tingin nyo mga kapatid?
Kahit yung mga elementary, kahit yung mga bata, alam nila. Nanggagaling yung kalakasan natin, bakit? Kumakain po tayo, umiinom. At pag hindi po tayo kumakain, umiinom, ano nangyayari po? Nanghihina yung isang tao. Kaya nga po, isang araw pa lang o kaya ilang minuto, di lang nakakain ng isang meal, tayo ay nanghihina, mga kapatid. At pag pinag-usapan po ang strength na physical, mga kapatid, ay kinakailangan ng tao na kumain ng kumain. At maging man tayo sa spiritual natin na kalalagayan, na spiritual na laman natin, mga kapatid, ang kinakailangan po natin na kainin ng kainin ay ang salita ng Diyos. At alam niyo po ba, mga kapatid, yung mga tao sa labas, yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, kung titingnan niyo po sa social media, sa YouTube, titingnan niyo po sa mga Facebook Reels, pag sila po ay nalulungkot, nalulumbay, ano po yung ginagawa nila? Sa tingin niyo? Alam niyo po, sa YouTube, sa Facebook, usong-uso ngayon po yung mga motivational at encouragement na mga video reels. Yung mga short na pag sila nakapanood na noon, mga kapatid, na-encourage na sila na magpatuloy, i-pursue yung pangarap nila, gawin yung mga dapat gawin. At pag sa oras naman, mga kapatid, na nakalimutan na naman, nawala na naman yon, babalik na naman sila, manunood na naman sila ng mga motivational. Pero sa atin po bilang isang Kristiyano, ang kinakailangan po natin na kalakasan ay nagmumula sa Panginoon. At alam niyo po, sabi sa banal na kasulatan, alam natin ang Diyos, sabi nga po ng ating kapatid, Bar Jeric, ay merong unlimited na kalakasan na pwede pong ibigay sa atin, mga kapatid. Amen. Na kaya kung ating mauunawaan, mga kapatid, na kung meron man tayo mga motivational, mga encouragement na kinakailangan, ito po yung salita ng ating Panginoon. Kaya sa tuwi po tayo nakakalimot na sa gawain, nakakalimot sa pagbabasa, nakakalimot sa pananalangin, ano po nangyayari po sa atin bilang mananampalataya? Nanghihina po ang nanghihina. Katulad po ng physical na pangangatawan ng isang tao, pag hindi po nakakakain, hindi nakakainom, nanghihina. Kaya salamat sa Panginoon na sabi po sa Psalm, "My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart." Kung titignan niyo po, mga kapatid, ang Psalm chapter 73, ang nagsulat po niyan ay hindi po si David, si Asaph po. At kung titignan niyo po yun sa unahan, sabi po ni Asaph doon sa verse 1, sabi niya, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart." Na kung titignan niyo po, si Asaph po ay isa po siyang magaling na worship leader po sa tabernacle ni David. Na siya po ay skilled na singer, skilled na poet, nagko-compose siya, mga kapatid. At maging man yung mga kinokompose niya, ito yung binabasa natin, mga kapatid. Si Asaph po ang nagsulat niyan. Pero ang nakakalangkot mo, mga kapatid, although si Asaph po ay man of faith, na ina-acknowledge niya ang Diyos na mabuti po sa Israel, pero dumating po sa tagpo na maski man po si Asaph ay nagkaroon po ng discouragement, wavering po sa pananampalataya niya at panghihina, mga kapatid. Bakit po? Sabi po sa verse 2, kung titingnan niyo po sa BSB version, sabi po dito, "But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped." Ano po nangyari? Ang ibig sabihin po nito, kaya siya parang matutumba na siya, para siyang madudulas, mga kapatid, dahil nagkaroon po ng paghihina. Sabi sa verse 3, "For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked." Na minsan, mga kapatid, nararanasan ito ng isang mananampalataya. Na pag nakikita natin yung mga tao sa labas, yung mga taong walang pananampalataya, yung mga tao na hindi naman nagsisimba, pero parang yung buhay nila, napakaigi. Na nangyayari sa atin, tinitingnan natin, mabuti pa yung mga taong ito, walang simba-simba, pero hindi nagkakagulo sa bahay nila. Walang simba-simba, pero pinagpapala, pinagpo-prosper. At ganito po yung nakita ni Asaph,
na kung titingnan natin mga kapatid, maski man tayo, pag nakikita natin yung mga ganitong tagpo sa ating mga buhay, nakikita natin ito mga kapatid, tila baga maski man tayo ay nanghihina. At sa verse 12, laktawan natin maraming mga bagay. Behold, these are wicked, always carefree as they increase their wealth, habang parami ng parami yung kanilang mga yaman. Surely in vain I have kept my heart pure, in innocence I have washed my hands. At si Asaph po, bagamat ganun na yung nakikita niya, ay nanatili pa rin siya, na iningatan niya ang kanyang puso at ang kanyang mga kilos at kanyang gawa. At sabi po dito ni Asaph sa verse 14, for I am afflicted all day long, and punished every morning. Na sa bawat araw po, meron siyang naranasan, afflicted, mga troubles, struggles sa kanyang mga buhay, mga kapatid. Pero araw-araw po, ganon, na tila baga pakiramdam niya ay siya ay pinaparusahan araw-araw. Sino po yung nakakaranas ng ganito? Na tila baga kahit tayo po ay nandoon yung pagsisikap natin, nagsisimba palagi, ginagawa ang kalooban ng Panginoon, pero tila baga ang hirap-hirap dahil sa maraming pagsubok. At kung titingnan naman natin sa labas, bakit hindi naman ganun yung buhay nila? At minsan, nagiging rason ito mga kapatid, inaiisip natin, magpahinga muna kaya ako sa Sunday. Di na muna ako mag-a-attend. Kasi parang ang rami na ng problema ko. Kung kailan nga ako nagsisimba, rumarami ng rumarami. At pabigat ng pabigat. Pero sabi po dito, sa verse 17, laktawan ulit natin, sabi po ni Asaph, until I entered God's sanctuary, then I discerned their end. Na kung aatras pa po natin, sa 16, when I tried to understand, sa 16, when I tried to understand all this, it was troublesome in my sight. Na iniisip niya, di ba, meron mga kaisipan tayo na kahit anong kaiisip natin, kabubulay-bulay, hindi natin maintindihan bakit ganito yung nangyayari. Bakit trouble pa rin yung nangyayari mga kapatid. Pero sabi ni Asaph sa verse 17, until I entered God's sanctuary, then, doon niya nalaman mga kapatid na yung patutunguhan ng mga taong ito ay meron hangganan. Na tinitingnan niya yung mga taong ito, maganda, nagpapamayaman, pero kung titingnan pala natin mga kapatid, kaawa-awa yung mga taong ito. Bagamat ngayon nakikita natin, napakaganda ng pamilya nila. Pinagpapala, walang gulo, pero alam natin na meron kahantungan ang hindi manampalataya at maniwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, anuman ng mga trouble, struggle na pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, hindi ito maitutumbas sa ending na nais na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi yun nais na ibigay sa atin ng Panginoon ay eternal at walang ending, mga kapatid. Hallelujah. Sa verse 25, whom have I in heaven but you? On earth I desire no one besides you. Kanta to mga kapatid. Sabi dito, my flesh in my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Hallelujah. At nawa mga kapatid, ganito tayo tumingin sa lahat ng mga bagay na alam naman natin lahat tayo po ay dumaraan sa mga pagkakataong nanghihina. Meron po ba ditong hindi nanghihina sa pananampalataya? Maski man po ako, mga kapatid, nakakaranas ako, maski ang mga pastor, maski ang mga lingkod ng Diyos, meron mga time sa buhay natin na tila baga hindi matin maunawaan at hindi kaya. Pero salamat sa Panginoon dahil maaaring malakas po yung katawan natin, pero sabihin natin may strength yung katawan natin kasi bata pa tayo, pero pagod na po yung ating isip. Minsan yung damdamin, yung puso natin, marami mga kabagabagan na nararanasan mga kapatid. May mga laban po tayo, mga pagsubok, mga laban sa buhay na hindi po nakikita ng ibang tao. Tayo lamang po nakakaalam
between sa Panginoon at ikaw, at mga problema po na tahimik na dinadala ng bawat isa. Pero kung titingnan nyo po mga kapatid, meron rin po tayo mga pagsubok, mga panalangin po mga kapatid na matagal na hinihintay sa Panginoon, na mga pagsubok na hinihiling natin na alisin ng Diyos. Nakakaranas po ba kayo nito mga kapatid? Meron po mga pagsubok, mga dinadalangin na hanggang ngayon under prayer, kung sa ano pa, sa mga paggawa, sa mga building, under construction, at minsan mga kapatid, natatagalan na tayo, naiinip na tayo sa kahihintay na tugunan ito ng ating Panginoon sa ating buhay. At minsan naisip natin, Panginoon, bakit hindi mo pa rin inaalis ang problemang ito? Araw-araw ko ito pinapanalangin. Katulad ni Pablo 3 beses. At pagtatanong tayo, hindi mo ba naririnig ang aking panalangin? Bakit parang pinapabayaan na ako? Minsan naiisip natin ito dahil iisipin natin, baka nagkaroon ako ng kasalanan. Baka meron akong pagkukulang, pagkakamali. At aayusin natin, itutuwid natin yung buhay natin. At minsan, hanggang maayos na natin lahat, bakit parang nandito pa rin, Panginoon, parang walang answered prayer? Na nakita nyo mga kapatid, yung title natin, na God is the strength of my heart, strengthened in the struggle. Na yung mga struggle na ito, minsan, hindi agad inaalis ng ating Panginoon sa ating buhay. At nawa mga kapatid, meron tayong nakukuha. Hindi ko pa siya pinupunto at may nais pa ako mga daanan, mga bagay. Pero bago natin yung puntuhin mga kapatid ay puntahan muna natin yung buhay ni Saul at ni Ananias. Alam niyo po mga kapatid, nung si Saul po ay makatagpo ang Panginoon sa daan patungong Damascus, mga kapatid, alam po natin yung kwento, nawalan po siya ng paningin. At pagkatapos po na mawala ng paningin si Saul, alam po ba natin lahat yung kwento, mga kapatid? Na si Saul po ay, ano ko lang ng konti, si Saul po ay mang-uusig sa mga mananampalataya noon ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil po siya po ay mang-uusig, ay kumukuha po siya ng permit. Kung sa panahon pa natin, mga kapatid, siya po ay humihingi ng permiso ng warrant of arrest. Parang ganon mga kapatid, para hulihin, dakpin, parusahan yung mga believer noon sa ating Panginoong Hesukristo, dahil ang paniniwala ni Saul noon mga kapatid ay mayroon lamang iisang Diyos at si Jesus na ating Panginoon. Ang isip niya noon, ito po ay mga rebuilding mga tao at gumagawa ng mga sarili nilang relihiyon. At nais niya na pigilan ito. At habang siya po ay pamunta sa Damascus, mga kapatid, nawalan po siya ng paningin. At alam niyo po sa kwento, mga kapatid, sa Bible, kung babasahin po ninyo, pagkatapos po noon, inalalayan na lamang siya, at si Saul po ay hindi po kumain na ng 3 araw. Hindi na siya kumain o uminom ng 3 araw. Na kung titignan niyo po mga kapatid, ginawa na parang nagpasting na si Saul. At pagkatapos nito mga kapatid, alam naman natin na yung kalakasan ay pag hindi kumain, hindi uminom, ito po ay hihina na. At naroon na sa punto si Saul na siguro naroon siya sa pag-iisip, mali pala yung relihiyon ko na tinatahak, mali pala yung paniniwala ko, mali pala yung ginagawa ko. At siguro sa mga oras na ito, maraming mga pagsisisi yung nangyayari sa kanyang kaisipan at puso, mga kapatid. At dumating ang araw, sabi ng Diyos, inutusan ng Diyos si Ananias, napuntahan siya, bagamat natatakot po si Ananias, mga kapatid, dahil kilala niya si Saul, bilang tagapag-usig ng mga Kristiyano, mga kapatid, sumunod siya sa Diyos. Basahin po natin sa Acts chapter 9, verse 17. Para makita po natin, mga kapatid, sa verse 17. Nung si Ananias po ay sumunod na sa Panginoon, alam na po natin yung kwento niyan.
At meron lamang akong nais na puntuhin dito sa 17. Sabi po dito, mga kapatid, "And Ananias went his way and entered into the house." Na si Ananias po, sa madaling salita, na bagamat alam niya na si Pablo po, na si Saul po ay mang-uusig, at marami na mga Kristiyano namatay at pinahirapan, mga kapatid, pero siya po ay sumunod sa ating Panginoon. Di ba napakaganda na kinongker niya yung takot niya, alam niya yung taong ito bantog na bantog, pero ang ginawa niya ay sinunod niya ang salita ng Panginoon. And Ananias went his way, entered into the house kung saan po si Saul, and putting his hands on him. Tingnan niyo po, mga kapatid. At ang sabi po dito, automatic, ang sabi po ni Ananias kay Saul, "Brother Saul." Napansin niyo, mga kapatid, na sa kabila po ng lahat ng mga ginawa ni Saul, sa kabila ng pang-uusig niya sa mga Kristiyano, si Ananias po, mga kapatid, Brother Saul agad yung tawag. Minsan, nararasan ng mga Kristiyano pag meron po tayong katampuhan, meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, pag uwi natin sa bahay, kunwari ako, minsan nangyayari na pag uwi, hindi na brother yung tawag, ay si ano. Kunwari, si Edison. Hindi na, nakalimutan na yung brother. At minsan naranasan natin ito. Grabe naman ngayon sa mga dikon, lang hihigpit. At minsan nakakalimutan natin. Pero tingnan niyo po yung nangyari kay Saul at kay Ananias. Sa kabila po ng lahat na nagawa ni Saul, ang una agad na nasambit ni Ananias, "Brother Saul, the Lord, even Jesus that appeared unto thee in the way that thou camest, has sent me, and thou mightest receive thy sight and be filled with thy Holy Ghost." Amen. At sabi po dito, immediately, na nagkaroon siya ng paningin, mga kapatid. At sa verse 19, sabi po dito, "And when he had received meat, he was strengthened." Na kung titingnan niyo po, mga kapatid, na kaya po siya naging malakas muli dito, mga kapatid, yung physical to na kalakasan nagkaroon si Saul. Dahil merong kapatid na umalalay sa kanya, tumulong, na sa kabila ng mga masalimuot na ginawa niya, sa kabila ng mga pagkakamali niya, meron isang tao na handang tumanggap sa kanya, kilalanin siya bilang kapatid pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Nawa, meron tayong nakukuha, nakikita, mga kapatid, na anuman ang mga bagay na pwede mangyari. Na halimbawa tayo po ay nakasakit ng kapatid, nagkaroon po tayo ng di pagkakaunawaan, pero panatilihin po natin yung pagkilala natin bilang magkakapatid. Hallelujah. Na maaring yung brother Saul na yon, simpleng sinabi ni Ananias, maaring maski kay Saul po, mga kapatid, na yung mga agam-agam niya, yun iniisip niya, sabi niya, mali pala ako, dapat pala hindi ko ginagawa. Pero isang salita lang, Brother Saul, alam niya na tinanggap na siya na kapatid ng mga Kristiyano. At nawa ganito tayo sa pagtingin sa bawat isa. Ano man ang mga pagkukulang, pagkakamali na naranasan natin, mga di pagkakaunawaan, mga hidwaan, mga kapatid. Pero panatilihin natin yung pagiging magkakapatid sa Panginoon. At sabi dito, mga kapatid, sa verse 19, "And when he have received meat, he was strengthened." At sa verse 20, "And straightway he preached Christ in synagogue that he is the Son of God." Na iprinitch agad ni Saul. Meron siyang patutuo na napakita sa kanya ang Panginoong Hesus. "But all that heard him were amazed." Tingnan nyo, dahil po sa isang Ananias na handang tumanggap at kilalanin siyang kapatid, ay nagawa na kumilos ni Saul ayon sa nais na ipagawa sa kanya ng Panginoon. And said, "It is not that he is," nagtataka pa yung mga tao, "Is not this he that destroyed them which called
on this name in Jerusalem, and came hither for the intent that he might bring bound unto the chief priest. Sa verse 22, but Saul increased the more in strength. Tingnan niyo po mga kapatid, anong strength kaya ito yung tinutukoy pa dito? Ito po ba yung physical pa o yung spiritual na kalakasan na nagmumula sa Panginoon? Na kung titignan nyo mga kapatid, ito po ay spiritual ng kalakasan na ginagawa niya ang kalooban ng ating Panginoong Kristo. Nakita natin mga kapatid, haba po palang ginagawa natin ng ginagawa, yung ministry po natin, yung ministeryo po natin sa ating Panginoon, mag-i-increase rin po yung kalakasan natin. Kaya nawa sa bawat isa, kilalanin natin ano man yung mga ministry natin dito sa ating church. Lahat sa atin ay may ministry. Na kung ginagawa po natin ng buong kagalakan, yung ministry po natin, tiyak ko mga kapatid, tayo po, bawat isa ay mag-i-increase ng higit pa at marami pa ng kalakasan spiritual. Amen. At iwan natin si Saul, puntahan natin si Moses, Aaron, si Hur at si Joshua sa Exodus chapter 17. Ito po yung panahon ng salakayin ng mga Amalekita, ang Israel, mga kapatid. Si Joshua, yung nanguna sa pakikipaglaban, alam po natin yung kwento. Samantala po si Moses ay tumayo doon sa taas sa ibabaw ng burol, mga kapatid, na hawak yung tungkod ng Diyos. At alam natin yung kwento na si Joshua po ay makikipaglaban doon sa baba, at si Moses naman, kinakailangan niya itaas yung kanyang kamay. At habang nakataas po ang kamay ni Moises sa pakikipagbaka ng Israel, nananalo po yung Israel. Na lumalakas yung Israel at natatalo nila yung mga Amalekita. Ngunit kapag bumababa ang kanyang kamay dahil sa pagod po mga kapatid, na nangihina, nananalo po yung mga Amalek. Nang mangalay ang kanyang mga kamay mga kapatid, ano yung ginawa ni Aaron at ni Hur? Si Aaron po at si Hur ay may ginawa, kumuha sina Aaron ng bato upang maupuan ni Moises. Alam po natin yung kwento. Pagkatapos, inalalayan nila ang kanyang mga kamay, isa sa kanan, isa sa kaliwa, tag-isa sila hanggang sa paglubog ng araw. Na kung titingnan nyo po mga kapatid, kahit po si Moises ay isang great na leader mga kapatid, meron pong times na napapagod rin ang isang leader, yung namumuno, mga kapatid. Meron times na kinakailangan rin ng tulong ng isang Aaron at ng isang Hur, na hindi sasabihin, Moises, mahina ka pala, hindi mo kaya, itataas lang yung kamay mo, hindi mo kaya. Sa halip po, ang ginawa po ng dalawa, inalalayan nila si Moises, mga kapatid. Kaya nawa, ganito tayo bilang magkakapatid, mga kapatid, na kung meron kinakailangan ng tulong, kinakailangan na itaas ang kamay, meron mga handa na umalalay, mga kapatid. Bagamat, tingnan ninyo, napakaganda, si Moses po ay pinaupo nila doon sa bato. At alam natin ng ating Panginoong Jesucristo, ang foundation po ng ating pananampalataya. At maging man si Moses sa panahon nito na kinakailangan niya ang kalakasan mula sa bato, mga kapatid. Pero kung titingnan niyo po mga kapatid, meron pa rin mga tao na kinakailangan na tumulong kay Moses. At kung titingnan niyo po, si Joshua lumalaban sa ibaba. Si Moses nanalangin, umahawak ng tungkod sa ibabaw ng burol. Si Aaron at si Hur umaalalay sa kamay ni Moses. Kanya-kanya sila na ministry, mga kapatid, na tulong-tulong. Ang tagumpay ay bunga ng sama-samang pagtupad sa kanilang tungkulin. Na kung palagi natin itong napapakinggan na ang ministry ay hindi ito one-man ministry. Hindi lamang ito na ministry ng ating pastor, kundi ang bawat isa sa atin ay may parte po dito, mga kapatid. At alam natin na iba-iba yung parte natin. Pwede tayo maging kamay, pwede tayo na nandoon sa ministry, pwede tayo sa anuman na mga ministry na pwede, mga kapatid. At kung tayo ay gagawa po,
katulad na nasabi ko kanina, mag-i-increase yung strength natin kung tayo po ay nagtutulungan sa bawat isa, mga kapatid. Amen. At na-take note ko nga dito, sabi dito mga kapatid, yung take note ko, may mga labang hindi natin kayang ipanalo na nag-iisa. That's right. Kailangan natin ang Diyos at kailangan din natin ang mga taong inilagay niya sa ating buhay. Minsan, ang kalakasang hinihingi natin ay pinadadala ng Diyos sa pamamagitan ng isang kapatid, kaibigan, pastor, pamilya, o taong handang manalangin para sa atin. Amen. Na napakaganda na sa panahon ng may mga problema, struggle, meron tayong mga kapatid na magsasabi sa atin, kapatid, kaya mo yan, patuloy ka lang, hindi ka nag-iisa, karamay mo kami sa pananalangin. Di ba? Napakasarap na ganun, mga kapatid, na yung mga tao po, ganun po yung kinakailangan na merong umaalalay at tumutulong sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At isa pang bagay, mga kapatid, maaaring magkaroon tayo ng kalakasan na nagmumula, mga kapatid, palakasin ng isang tao ang kanyang sarili sa Panginoon. Paano po nasabi ko yun, mga kapatid? Na kung babasahin niyo po sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, sabi po dito, mga kapatid, 1 Samuel, sabi po dito, ito po yung panahon na sinalakay yung city na nandoon yung pamilya ni David. Sabi po dito, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. At kung titinan nyo, mga kapatid, na si David raw po ay in-encourage niya yung sarili niya sa Panginoon na kaniyang Diyos. At paano to nangyari, mga kapatid? Na ito po ay panahon po, mga kapatid, na si David po at ang kanyang mga kasama ay dumating po sa Siklag. Sana po ay alam nyo ito, yung kwento sa Samuel. Nakita nung pag-uwi po nila, dahil iniwan nila yung pamilya nila, iniwan nila yung mga anak nila, yung mga ari-arian nila, mga kapatid. At ito yung panahon, mga kapatid, na si David ay patuloy pa rin po na hinahanting ni Saul. At sa pag-alis po ni David doon sa city na pinag-iwanan ng kanyang pamilya at ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga tauhan, mga mahal na kapatid, ang nangyari po ay sinalakay po ng mga Amalekites yung lugar na pinag-iwanan nila. At pagdating ni David at ng kanyang mga kasama, mga kapatid, nakita nilang sinunog ang kanilang lungsod at binihag ang kanilang mga pamilya. At sabi po dito, umiyak sila hanggang sa wala na silang lakas na umiyak. Na yung ginawa na lamang nila, lahat, maski yung mga tauhan na matatapang ni David, umiyak na lang sila ng umiyak hanggang sa maubos yung kanilang lakas. Bakit? Yung pamilya nila, yung mga iniibig nila, minamahal nila, mga kapatid, anak, asawa, anak na babae, anak na lalaki, mga ari-arian, mga kapatid, kinuha po, sinamsam po ng mga Amalekita. At sa panahon noon, pag ganon ang nangyayari, katakot-takot na kaisipan na ang pwede mo maisip, pwedeng patay na o kanuman ang nangyari, mga kapatid, sa mga mahal mo sa buhay. Kaya ang ginawa na lamang ng mga tauhan ni David, ng nilang lahat, mga kapatid, umiyak na lang ng umiyak hanggang sa maubos ang lakas. At dahil dito, lalong laging mabigat yung kalagayan ni David dahil nais na siyang batuhin ng mga kasama niya, sarili niyang mga tauhan, mga lalaking matatapang na against sa kanya na dahil lahat na nawala yung kanilang pamilya. Na kung titingnan nyo po, mga kapatid, walang taong lumapit na upang palakisin si David. Lahat na against. Na kung titingnan nyo, bilang tayo magkakapatid sa pananampalataya, magkakapatid sa Panginoon, mga kapatid,
kinakailangan natin yung encouragement ng bawat isa. Pero paano kung lahat na against sa'yo? Paano kung nangyari ay walang makatulong sa'yo? Hindi ka nauunawaan sa panahon na yon. At paano kung ang lahat rin ay mayroong pinagdadaanan at against na? Pero sa tagpong ito, mga kapatid, sabi po dito, ang mga taong inaasahan niyang susuporta sa kanya, galit na sa kanya, mga kapatid. At sinabi po sa Biblia, David encouraged himself in the Lord his God. Amen. Nawa, mayroong mga mananampalataya dito at nararanasan natin ito personal, mga kapatid, na kung wala man tayo malapitan, wala man mga makapag-encourage, doon tayo mismo sa pinagmumulan ng kalakasan humingi, mga kapatid. Paano pinalakas ni David ang kanyang sarili? Na hindi niya tinanggi na nasasaktan rin siya, mga kapatid. Hindi niya na pinalabas na walang nangyari. So, sa halip, mga kapatid, ang ginawa niya ay bumalik siya sa Diyos. Inalala niya, inisip niya kung sino ang Diyos, yung katapatan ng Diyos. At naroon, mga kapatid, David encouraged himself in the Lord. Pagkatapos, nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. At nung direksyonan siya ng Panginoon, sinunod niya ang direksyon ng Diyos. At alam niyo po, nabawi niya ang lahat ng ligtas. Kung titingnan niyo po, may mga aral na, yung aral dito, mga kapatid, mayroong pagkakataon na dito tayo maunawaan ng ibang tao. Ngunit kahit wala po tayong makitang tao sa ating paligid, sa ating tabi, mga kapatid, ang alam natin, ang isipin lang natin, naroroon ang Diyos, handang umalalay po sa atin. Amen. Ang kinakailangan natin ay manalangin, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon, alalahanin yung mga pagtatagumpay na ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, ganun yung ginawa ni David. Kaya na-encourage niya yung sarili niya kahit against na lahat. Naalala niya na ang Diyos mabuti sa kanya. Naalala niya na ilang beses na siyang iniligtas kay Haring Saul. Naalala niya na hindi siya pinabayaan. Maging man si Goliath, naalala niya na napakalaki, higante, ay ginawa ng Diyos na talunin na ito, mga kapatid. Kaya kung meron man tayo mga problema suliranin na kinakaharap, ganito yung isipin natin, mga kapatid. Alam nyo, ganun yung yung mindsetting ko at pagbubulay-bulay ko sa salita ng Panginoon. Kapag mayroong mga problema suliranin, mayroong mga shorts sa mga budgeting, mayroong mga bagay na tila baga hindi ka nais-nais, ang inaalala ko, sabi ko, Panginoon, di mo ko pinabayaan mula noon at alam ko hanggang ngayon, hindi mo ko pababayaan. Amen. Na kung paano mo ako iniligtas noon, paano ako nakalusot sa ganoon mga problema, paano ko nalampasan yung mga ganoon na mga pagsubok mula nung una, alam ko hanggang ngayon, ikaw ang Diyos. Diyos ko nung una hanggang sa katapusan, mga kapatid. You are the author and the finisher of my faith. Hallelujah. Na kahit anong mangyari sa aking buhay, kahit anong pagsubok, struggle na naranasan, ikaw ang magbibigay sa akin ng kalakasan para sa mga pagsubok na ito. Amen. At sa Luke chapter 22, mga kapatid, verse 42, hallelujah. Nawa po ay meron po tayong nauunawaan sa umagang ito. Na patungkol po ito na ang kalakasan po natin ay ang ating Panginoon. God is the strength of my heart. At sa panahon po, mga kapatid, na sa gitna po ng mga pagsubok, doon po ang isang mananampalataya mas higit pa po na lumalakas. At itong sa tagpo naman ito, sa Luke chapter 22, ito naman po ang ating Panginoong Hesukristo. Paano siya nagkaroon ng pagsubok, paano niya hinarap yung pagsubok, mga kapatid. Paano niya hinandel
At sabi dito sa verse 42, saying, Father, if thou willing, remove this cup from me, nevertheless not my will, but thine be done. At alam niyo po yung tagpong ito po yung panahon na ang ating Panginoong Kristo ay pumunta sa Garden of Gethsemane para manalangin. At ang ating Panginoong Kristo, nung papunta siya sa Garden of Gethsemane, meron siyang mga dinalang mga disciple at yung mga disciple niya ay pinagbilinan niya na kayo ay manalangin dito. At sabi nga po sa banal na kasulatan sa isang tapon ng bato ata, yung layo. Doon siya namagitan na umalis po sa kanyang mga disciple at doon siya nanalangin. At alam niyo po yung panalangin ng ating Panginoong Kristo na maalis po yung saro na pwede niyang maranasan, mga kapatid. Ano po ito yung tinutukoy ito? Yung pagkapako sa krus na, if thou willing, remove this cup from me. At alam natin, pag pinag-usapan po yung saro, ano man po ito, mga kapatid, alam natin na ito yung mga bagay na pwede natin kaharapin sa ating buhay. Pagsubok, suliranin, struggle. At sabi po ng ating Panginoon na kung pwede, ay ito po ay alisin at hindi niya maranasan, mga kapatid. Question. Dahil meron po ako na nakitang question po, nabasa. Sabi ng question, what if God actually answered Jesus in Gethsemane? Paano raw po kung talagang tinugon ng Diyos ang ating Panginoong Kristo doon sa Gethsemane? And most people just missed it. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Yung tanong po kung sa kasi kung titingnan natin yung panalangin ng ating Panginoon, maalis yung saro. Pero alam natin na yung saro na yon ay hindi po naalis. Yung kakaharapin niya. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Nawa po ay naiintindihan natin. At yung tanong po, what if tinugon siya ng Panginoon Diyos sa dalangin niya nito? At na-miss lang po natin yung sagot. At nung mabasa ko ito, mga kapatid, isip ako, bulay-bulay ako. Sabi ko, bakit ganun yung tanong? Malinaw naman sa Biblia na hindi naman inalis ng Diyos yung saro. Naranasan pa rin ng Panginoon na siya ay ipako sa krus. At sabi, tinugon raw ito, sinagot raw ito. At sabi po nung because if we misread what happened in the garden, we might be misreading what happening in our lives right now. Ganun pa yun yung sumunod. Na kung mamimisread raw po natin, hindi natin maunawaan kung ano raw po yung nangyari po doon sa garden ng Gethsemane, mga kapatid, na nanalangin ang ating Panginoon, na maaari na namimisread po natin yung mga bagay na nangyayari po sa ating buhay ngayon. At kung titingnan ninyo, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo, nalangin siya ng simpleng panalangin na direkta, no polish word, na hindi na pinapaganda-ganda, wala nang garnish-garnish, isang simpleng panalangin na direkta na, Father, if you are willing, take this cup from me. At alam naman natin na yung cup po ay nag-stayed. So, yung tanong po, ang Diyos po ba ay nagsagot ng no? Did He go quiet? Pero yung sagot po pala, mga kapatid, nandun lang sa sumunod, sa verse 43 ng Luke. Luke chapter 22, verse 43, basahin po natin. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
Na dati-rati, simple lang yung pagbabasa ko niyan. Kasi pagkatapos ng babasa ko yan, parang natural lang na nangyari. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. At tutuloy na ako ng basa sa verse 44. Babasahin ko mga kapatid. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Alam nyo, mas ito yung nag-highlights palagi po pag binabasa natin ang tagpong ito. Na mas nakikita natin yung agony ng prayer ng ating Panginoon. Yung tila bagay yung pawis niya ay great drops of blood falling to the ground. Pero yung verse 43, atras po natin, ay minsan ay hindi po natin ito napapansin na ito na pala yung sagot ng Panginoong Diyos. Minsan, mga kapatid, hallelujah, may mga panalangin po tayo na humihiling tayo na alisin ng Diyos yung isang pagsubok. Ngunit, minsan, ang sagot ng ating Panginoon, anak, hindi ko muna aalisin ang laban, yung pinagdadaanan mo, yung pagsubok mo, ngunit palalakasin kita upang matapos mo ito. Amen? Na ito pala yung ibig sabihin nung nabasa ko na namimistread natin. Akala natin, porket hindi po sinasagot po yun ang ating panalangin, akala natin wala nang tugon ang ating Panginoon. Porket yung diagnosis natin sa sakit natin ay nandyan pa rin, akala natin no answered prayer pa rin. May mga pagsubok na nandyan pa rin, akala natin di tumutugon ng Diyos. Pero simple po pala yung sagot ng Diyos. Binibigyan po pala tayo ng kalakasan niya para harapin ang mga pagsubok, problema na pinagdadaanan po natin. Amen. Kaya nawa mga kapatid, simple na pagbubulay-bulay. Alam nyo, dumating lamang itong pagbubulay-bulay na ito sa akin. Matagal ng panahon. Nung ako po ay pinalalangin ng ating kapatid, sino yung MC noon? Si Bar Jeff ata po. Basta nanalangin ako, nagpasalamat ako patungkol po sa tithes and offering, sa giving. At doon sa panalangin ko nga po ay nabanggit ko, Panginoon, maski man yung mga utang namin, ay nawa, maalis ito at makalaya na po kami. At nung tumayo po ang ating pastor, sabi niya, Bar Billy, siguro yung yung mga ganitong, yung panalangin patungkol po sa utang, siguro ang purpose ng Panginoon ay hindi agad palayain, para ito ay pagdaanan. At mula noon ay nagbubulay-bulay na ako. Ano kaya ibig sabihin nun ni Kuya Ryan? At hanggang sa dumating yung inspirasyon na ito na mula sa Panginoon, mga kapatid, na meron po pala mga pagsubok, struggle tayo na pinagdadaanan, akala natin hindi tumutugon ang Panginoon. Akala natin ang answered sa prayer natin, kung wala tayong trabaho, ang answered po ay trabaho. Minsan, ang binibigay niya, kalakasan, mga kapatid, para batahin yung mga bagay na ito. Akala natin yung answer ng Panginoon para sa ating mga hinihiling, paglaya na agad, pero ang binibigay po pala, kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Di ba mas mainam ito na tugon ng Panginoon, na strengthened in the struggle, na sa gitna po ng mga pagsubok, struggle na pinagdadaanan po natin, alam natin na ang Diyos, kada paggising natin sa umaga, ay nandito pa rin yung utang. Paggising natin sa umaga, ay nandito pa rin yung kahinaan. Nandito pa rin yung mga bagay na pinapanalangin ko sa Panginoon. Pero yung sagot niya rin po pala kada umaga, kalakasan na nagmumula sa Kanya, na makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na ito po yung mas higit po na masarap, na bagamat meron tayong pinagdadaanan ng mga pagsubok, alam ng Diyos
kung hanggang saan tayo kakayanin natin, mga kapatid. Alam niya yung sukat natin. Alam niya yung kinakailangan natin. Alam niya na tayo'y mahina na, bibigyan niya ng kalakasan. Na katulad po ni Elijah nung siya ay managumpay sa kila Jezebel, nung siya po ay tumakas ng hina ulit, na pagkatapos ng Mount Carmel showdown, ano nangyari kay Elijah po, mga kapatid? Nang hina na naman si Elijah. At alam niyo yung sinugo ng Panginoon, nagsugo rin siya ng anghel para pakainin si Elijah, palakasin, mga kapatid. At katulad ng ating Panginoong Kristo, akala natin na yung panalangin ng ating Panginoong Kristo, alisin yung saro. Akala natin hindi na tinugon yun. Pero ang tugon po pala, kalakasan na nagmumula sa Kanya. Kaya ang nangyari, mga kapatid, bagamat nandoon yung pagsubok, may pinasan ang ating Panginoong Kristo, kinaya niya ito dahil binigyan siya ng kalakasan ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya nawa, mga kapatid, kung tayo po may mga pagsubok, struggle, wag natin isipin na hindi po tumutugon ang Panginoon. Isipin natin, magbigay pa siya ng kalakasan para habang binabatan natin yung mga pagsubok, problema, suliranin sa buhay, malalampasan natin ito ng unti-unti dahil merong kalakasan nagmumula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At iwan natin yan, mga sumandali, mga kapatid. At tumungo tayo sa message. Pwede ba ang pakitype, Sister Ann? No, tapos tuldok, it kept me. Ipakita mo para maano ko. No, tapos tuldok. Basahin ko na lamang, mga kapatid. Meron po nagtanong kay Brother Branham, mga kapatid, sa ating propeta. Sabi dito sa pangaral niya na noong 1963, ang title po ay An Absolute. Sa paragraph 241, sabi po dito, meron nagtanong kay Brother Branham, sabi, Billy, did you keep your religion during the time of your trouble? Nag-open na ba? Na ang tugon naman ng ating prophet, sabi, no, it kept me. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Na kung yung tanong ng tao, did you keep your religion during the time of your trouble? Na ang sagot niya, mga kapatid, yung trouble na naranasan niya, yung tuloy yung higit na nagkikip sa kanya para patuloy po siya na maglingkod sa Panginoon. Na hindi yung hindi yung patungkol sa religion, ano man na naranasan niya, an absolute. Sige, sa paragraph 241. 241, paragraph 241. Na sabi ng ating propeta, no, na yung trouble, yun na nagkikip sa kanya para magpatuloy. Sa 242, that's what it was. I was tied to him in the hours when my strength was gone. Siya raw po ay nakatali sa Panginoon sa mga oras na yung kanyang kalakasan ay nawawala, mga kapatid. There's nothing I could do. My anchor held within the veil of His word yonder. Where sometimes I don't understand, na kung minsan raw po ay hindi niya naiintindihan, mga kapatid. Galito yung nararanasan rin natin magkaminsan. Sometimes I think, what makes me do the things I do? There is something inside me, pulsating me, I can keep from doing it, brother. Na dahil na po meron something sa kanya, sa kaloob-looban niya, nagpo-pulsate, mga kapatid, na tumitibok. Gumagawa, mga kapatid, sa 243, where sometimes I don't understand it, sometimes I think what makes me do the things I do, there is something inside me, pulsating me. Na minsan, mayroong mga bagay na hindi na po tayo naiintindihan sa ating pananampalataya. Minsan, may mga kinakaharap tayo, mga pagsubok na hindi natin naiintindihan na kung saan ito nanggagaling, bakit ito nangyayari.
Pero sabi ni Barbanham, there is something. Tingnan niyo po, capital, something. Yung something, ito yung ating Panginoong Diyos. Something with inside me, pulsating me. Na yun din po mga kapatid, yung nag-keep. I can't keep from doing it. Na meron mga bagay na minsan ayaw niyang gawin, pero dahil sa meron nagpo-pulsate, merong buhay sa kaloob-looban niya mga kapatid, yun yung pumipigil para hindi niya gawin yung mga bagay rin naman na hindi mainam mga kapatid. At meron pa akong isang kwento mga kapatid. Ito po ay kwento ng ating propeta na sa mensahe po na isang trompeta na tumutunog na walang katiyakan noong 1963. Sa Tagalog po ito mga kapatid. At sabi niya, meron siyang kwento isang tao, isang lalaki. Ang pangalan po ay Brother Paul Rader. At ito pong si Brother Paul Rader po mga kapatid, ang isang tao po siya na nagmi-mission talaga at matapat na naglilingkod sa Panginoon. Isa siyang missionary mga kapatid at pumupunta sa iba't ibang mga lugar at kinintuhan niya nga si Barbanham, Barbanham, ba't ka nagtitiis sa mga ganyan na mga tao na kung ito ay ipinipresent mo yung mensahe mo sa mga hot chili na yung mga Pentecostal, yung mga buhay na buhay lagi na mga mananampalataya sa Pentecostal raw mga kapatid, yung mensahe niya, check na ipagpapalain raw siya ng Diyos. Kita nyo? Dahil napakagaling po ni Barbanham mangaral, napakagaling niya na magbigay ng mensahe at meron siyang kaloob ng pagpapagaling mga kapatid. At sabi niya, kung dadalhin mo lamang ito doon sa mga Pentecostal, tiyak na hindi ka mamumroblema sa buhay. Kasi sabi nung Brother Paul Rader, yung pinupuntahan mo, merong mga thousand na utang, nagkakautang-utang. Yung mga tao na ito. Pero itong tao ito ay maganda yung hangarin na ibinibigay, na ikinikwento kay Barbanham. At itong tao raw po ito, nung siya po ay bata-bata pa siya mga kapatid, ay nakaranas po siya na habang nasa mission work, ay naranasan niya na nagkaroon siya ng sakit na black water, kung hindi pa ako nagkakamali mga kapatid. Ito po ay parang sakit na siya po ay nagdideliryo na. At nung panahon na yon na nagdideliryo na siya, sabi ng mga kasama niya, dahil nasa kagubatan sila, malayo sila, brother, kailangan mo nang dalhin ka na sa doktor. Pero naisip niya na hindi niya nakaya. At kung pupunta sa doktor pa malayo at hindi niya talaga kakayanin, sabi niya, hayaan niyo na lamang, dito na lang ako. At pumunta siya sa silid at tinawag yung kanyang asawa, sabi niya, honey, my wife, samahan mo ako at tayo ay manalangin. At alam nyo, habang sila'y nanalangin, yung tao na yun, si Brother Paul Rader, unti-unti po, sabi niya sa kwento niya, dumidilim na yung paningin niya, na alam niya na meron ng nalalagas, nawawalang buhay, nawawalang kalakasan sa kanya mga kapatid. At sa madaling salita, naranasan niya na mag-blackout. At habang nandun siya ng mga kapatid, ay naranasan niya na para siyang nananaginip na. At doon sa panaginip niya, bumalik siya doon kabataan niya. Na yung kabataan niya raw po mga kapatid ay malakas siya, at doon sa kabataan niya ay mangtotroso siya. At sa kanyang panaginip ay meron raw siyang bossing. At yung bossing niya raw po, inutusan siya na sabi, Paul, magputol ka ngayon ng kahoy doon sa mataas na na burol, at dalhin mo dito. At alam niyo po sa Amerika, pag pinagpuputol ng kahoy, yung mga malalaki. At sa panahon nila Barbanham, nung Paul Rader, nung kabataan niya, yung pagtutroso nila ay mano-mano na palakul. At sa madaling salita, sumunod siya sa bossing niya, at habang tumaas na siya doon, tumatakbo papunta sa burol kasi malakas eh. At doon sa panaginip niya, sabi niya, naputol niya na yung kahoy, at pagkaputol ng kahoy,
tinagpas-tagpasan niya, nilinisan, niris-risan, parang sa ano, kung sa kawayan pa ay niris-risan, inalisan para buong kahoy na lang. At nung kabataan niya raw po, nung Paul Raider na ito, kwento sa ating propeta, kayang-kaya niya nabuhatin yung mga kahoy. Training siya ng ganon. At itong kahoy na ito, nung kukunin niya, nabubuhatin niya na kahit anong kabubuhat niya, kahit anong gawin niya, nahihirapan siya, hindi niya nabubuhat na. Kasi malaki yung kinuha niya, malaki yung gusto niyang pasanin sa likod niya, na yung kahoy na yon. At ang ginawa niya, nawawalan na siya ng lakas, na talagang hindi niya na kaya, hapong-hapo na siya. Umupo siya at pinunasan yung pawis niya. Punas-punas siya ng pawis. Kasi di niya kaya. Siguro magbubulay-bulay na. At habang raw po hindi niya na kaya, sumuko na siya, dumating raw yung bossing niya. At yung bossing niya, sabi niya, Paul, anong ginagawa mo? Bakit ka ngaya, nahihirapan dyan? Sagot niya, na narinig raw po nung Paul na yung boses na yun yung pinakamatamis raw po na boses na rinig niya, yung bossing niya. At sumagot siya na, di ba pinakukuha mo ko ng kahoy at hindi ko kaya, hindi ko nabubuhat. At sabi ng bossing niya, bakit hindi mo dalhin doon sa stream, doon sa may na doon mo ihulog yung kahoy at pagkadaka ay sakyan mo. Kasi di niya nga kaya. At ang ginawa nung Brother Paul Raider ay sinunod niya raw yung bossing niya. Pinagulong niya yung kahoy papunta doon sa stream ng tubig at pagkatapos na mahulog doon sa tubig ay sinakyan niya. At alam niyo po mga kapatid, sabi nung Paul Raider, pagtingin niya doon sa bossing niya, nakita niya si Jesus Christ, pala yung bossing niya. At ang sigaw niya, I am riding on it, I'm riding on it. Yung kahoy na hindi niya kayang buhatin mga kapatid, sabi niya, I'm riding on it, I'm riding on it. Kaya kung meron man po pala tayo mga pagsubok mga kapatid, mga mabibigat na dalahin, di natin kayang dalahin. Simple lang pala, sakyan natin. Di ba mga kapatid? Magpatianod lang tayo sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Na kung hindi natin kaya, merong paraan ang ating Panginoong Hesukristo para madala natin ito. Na I'm riding on it, I'm riding on it. At alam niyo po yung kwento, sabi doon, habang sumisigaw siya doon sa panaginip niya, I'm riding on it, I'm riding on it. Nagising siya doon sa kwarto nila, nandun sa gitna, na yung maski man yung asawa niya, sumisigaw na rin, I'm riding on it, I'm riding on it. Di ba, nakakatuwa mga kapatid, na akala natin yung kalakasan natin wala na. Pero ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kaya huwag niyong isipin na hindi tinutugon yung mga panalangin niyo, mga kapatid. Isipin niyo na ang Diyos ay mabuti, kaya natin kinakaharap pa rin na nakaharapin pa rin yung mga pagsubok dahil kasama natin siya at nagbibigay siya ng kalakasan. Amen. Dahil kung hindi siya nagbibigay ng kalakasan, sigurado sa umagang ito wala na tayo. Di ba? Sumuko na tayo. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, patuloy nagbibigay ng kalakasan sa atin, anuman mapagsubok na pagdaanan natin, alam natin, I'm riding on it. I'm riding on it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magsiyoko, mga kapatid, magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Na God is the strength of my heart. Na katulad nung inawit natin kanina, O Lord my God, won't you look into my open heart? Na alam niya yung lahat na meron sa ating mga puso. Alam niya kung ano yung mga daladalahin natin. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, hallelujah. Maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa iyong mensahe, sa iyong salita na patuloy po nagbibigay sa amin ng kalakasan. At salamat, Panginoon Diyos, sa simple na kaunawaan na dati-rati, Panginoon, ang dalangin namin, pag meron kaming problema, suliranin na kinakaharap, ang agad namin na idinadalangin, alisin mo ito sa aming mga buhay.
At kapag hindi naaalis, walang resulta, tila baga ang isip namin, Panginoon, ay hindi mo na ito itinugon. Pero salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, pinaunawa mo sa amin na anuman ang mga bagay na kinakaharap namin, anuman ang mga bagay na patuloy nagpapahina sa aming pananampalataya, anuman mga bagay na sumusubok sa amin, sakit man ito, karamdaman, kakulangan, sa mga pangangailangan, O Diyos, alam namin na Ikaw po ay patuloy na nagsusugo ng iyong kalakasan para sa amin. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw po ang Diyos na tapat at tunay na wala kaming ibang kinasasaligan ng aming pananampalataya. Wala kaming ibang malalapitan at wala kaming naunawaan na magbibigay ng kasiyahan sa amin, ng lubusan at tunay, kundi Ikaw lamang. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo po kami na nire-renew ang aming kalakasan na sa bawat araw ng aming mga buhay, bagamat marami kami na pinagdadaanan. Alam namin, Panginoon, isang araw ng lahat ng ito ay mapapawi. It will be worth it all when we see You, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin, pinagpapasalamat sa iyong mabuting pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah.